So, good day guys. Welcome back to my YouTube channel. And ano naman, another laboratory activity na naman tayo ngayon. And we are being tasked, or yung task natin ngayon is gumawa ng program wherein we identify yung score nila. Score which is connected sa grade, ganon, sa grade sa school or anything. And also, pasensya na rin kung medyo may maingay sa surroundings ko kasi hindi ako makahanap ng magandang pwesto. So, yun. Hindi ko na patatagalin. Basahin na natin yung intro. Okay. Task. Write a function that assigns a letter grade to a student based on their score. Okay? The function, okay, named assign grade score, which is ito yung main function natin, yung title, yung de-define natin, okay, we'll take an integer score as input and use if, else statements to assign grades as follows, okay? So, grade A, okay, it ranges from 90 to 100 grade, okay? Sa grade B naman, 80 to 89. Sa grade C, 70 to 79. Sa grade D, 60 to 69. And grade F, below 60. If a student enters an invalid score less than 0 or greater than 100, the function should print a message like invalid score. Please enter a value between 0 and 100. Okay? So, when calling assign grade, so ito yung test natin. So, given is 95. The function should print grade A. Okay? While assign grade 50, okay, 50, should print grade F. So, wait lang. May ano. Alright. So, sorry for the delay. So, ayun. Punta na tayo ngayon sa ano natin, sa Python program. Okay. So, nakaano na yung main function natin dito. Okay, so sabi, yung main function title natin is define assign grade. Ano ulit yun? Define assign grade score. Okay? Score. Alright. Then press enter. At sinabi, gagamit tayo ng if, else statement. So, ganito lang yan. If, okay, which indicates true, ganon. Score, okay, yung score para mabasa. Less than 0. So bakit nga ba less than? Okay. So, ganito lang yan. Kasi, kung bakit less than, yung naka-point out na nasa left, di ba ito yung 0 natin? So, lahat ng nasa left na numbers na katabi ng 0, syempre obviously mga negative numbers. It means, hindi na sila kasama. Okay? Hindi na sila kasama. So, itong nakabuka ka, which is 0, sabi, dito daw tayo mag-umpisa. Right? Gets? Tapos, or, okay, or, yung natin, variable score is greater than 100. So, bakit greater than ngayon? Kasi, it means, itong naka-point out, okay, na nasa right, which is yung 100, ang in-indicate nito is, dito tayo mag-i-stop, okay? Dito yung last number, which is 100. So, enter. So, yung natin, print, okay? So, ang sabi,
kapag wala yung value between 0 to 100, okay, magiging invalid. Sasabi ng program, invalid score. Okay, dagdagan natin. Please enter a value between 0 and 100. Okay? Ayan. So, yeah. Next tayo. Di pa tayo tapos. So, elif naman. Elif, which means parang other than, ganon. Parang kasama pa rin siya sa if na true base siya. So, elif score. Okay? Yung sign naman natin is greater than equal 90. So, bakit makatabi ngayon ang greater than tsaka equal? Kasi ang sinasabi dito, magmula 90, okay? Gaya ng sinabi ko dito sa 100, magmula 90 hanggang 100, okay? Yun ang kasama dito sa function natin. So, sabi, kapag 90 to 100, so print natin equal grade A. Okay. So, kung nasa nasa test number natin is let's say 94, magpiprint siya grade A. Okay? Grade A sa tapat ng 94. Okay. So, elif ulit, score. Sundan lang natin kung ano yung nasa task. Okay? 80. Print grade B. Okay? Elif score. Ulit yun. 70. Okay? Print grade C. Okay? And elif score 60. Alright? Print grade D. And lastly, we have dito na tayo gagamit ng else. Okay? Else, which means kapag hindi sang-ayon ang function sa 1, 2, 3, 4, 5 sa limang ito, dito siya mapupunta. Kumbaga siya yung false statement. Parang otherwise ganon yung else. So, print kapag hindi siya 60 or 70, 80 to 90 or to 100, magpiprint siya na grade F, which indicate 60 below. Alright? Okay, ngayon, so, ayan na, tapos na yan. Magte-test naman tayo ng grade kung paano nga ba gumana to. So, itaas lang natin itong shell natin para makita natin yung alright. So, let's just copy kung ano yung nasa define natin. Assign grade. Then, we will just gonna change the score sa totoong value. Let's say, 95. Okay? Para may thrill, damihan natin. Assign grade 50. Assign grade 110. Okay? Assign grade let's say negative 10. Okay? And last lang. Assign grade 61. Okay. So ngayon, tignan natin kung paano siya gumana. So, pindutin lang natin yung play. Okay? Let's see kung gumana. Ayun. Okay. So, sa tapat ng assign grade 95, nag-print siya ng grade A. Okay? Yung sabi ko nga, 90 to 100, mag-print siya ng grade A. Tapos 50 naman, grade F, 60 below. Okay? And yung 110, okay, valid score. Kasi sabi, between 0 to 100 lang. Okay, ito oh. And yung 61, okay, grade D.
And yung negative, invalid score din. So, ganun lang kasimple. So, yun. That's it for today's video. I hope klaro naman sa ating lahat yun. And thanks for watching. Hope to see you in my next video.